Pumalik na po kami sa aming kubol. Una po, salamat sa Panginoon at kami ay ginabayan niya at natapos po ng maayos at wala pong anumang aberya. So ito po yung kubol namin. So ito po yung pinakakubol namin na nandito po lahat ng mga kasama ko tsaka yung mga bisita namin galing sa DAR. So yan na, kumakain na po yung mga attorney, yung mga tumulong sa amin. Kaya pinaganda po namin sila ng kahit na maliit na lechon para kanilang pagsaluhan. Hoy, tang kambing no niya. Hoy, yung kambing daw. Maglawin ako soft drinks ka rin, Lea. Dalayo ka rin. Soft drinks. Asan yung nakalagay yung soft drinks? Nandun kay... Hoy, vlog mo na yan. Oo. Saan nakalagay yung soft drinks? Ito yung pinaka-good namin sa lechon na panghiwa. So yan lang po, salamat sa Panginoon na lahat po ay kumakain na. Kami po mga beneficiary kahit hindi kami kumain ay busog na kami. So yun, salamat po sa Panginoon at tinuldukan na po niya ang aming pagkikipaglaban laban sa aming lupa na tunay naman kaming may karapatan. Salamat po sa mga taong sumusuporta sa amin. Salamat kay Ma'am. Salamat sa mga kasama namin. Nandito rin mga kapatid ko, hindi po sila nagpaiwan dahil gusto rin po nilang masaksihan ang pag-install sa amin. Napakaganda po ng sound sa mga pinakikinggan. So ito po yung mga kasama namin mga na-detain sa kulungan ng 4 na araw. Kami po ay 83. So mga bata pa sila, estudyante pala sila nung sila ay nakulong. Makikita po natin sa mga mukha nila ang kasiyahan. Yan. So mayroon po tayong mga press after media. Patuloy lang po ang pagserbisyo ng mga kasama ko para mapakain po ang mga bisita namin. So yan po, kasalukuyan po yung interview ang aming isang leader na si Abby Bukad ng Alter Media.
na namin yung matagal na namin pinakahihintay na solution. Bagamat, hindi man ganun kakompleto yung sayang nararamdaman mo dahil may mga usapin pa ng about sa mga standing drugs at hindi ganun ka-fulfill yung pakiramdam ng puso ko sa ngayon. Pero malaking bahagi na yun ng aming matagal na pagkikibaka dahil halos umabot na ng 30 years, walang tinutungtungan ng mga magkasama at walang nakikitang liwanag kung nasaan yung lupang kanilang pinaghirapan noon. Pero ngayon, sa installation naganap, at least alam na namin siguro kung nasaan yung lupa namin at natatanaw na namin yung lupa. Hindi nga lang namin makontrol sa ngayon, pero hindi po kami titigil hanggat hindi namin talaga napapasakangan yung tunay na tao. Tatanong ko ngayon sa'yo, Bigay ng munting amin ng mga bisita galing Manila. na ang lupang ito'y nilinang natin sa ating mga kamay. Dapat bawiin ang lupang ito'y sa atin, sa'yo at sa kanya, kay Pedro Maria, kay Juan at Jose. Kay Juan at Jose. Kay Juan at Jose. Yan po ang nagpalakas sa akin. Grabe ang galing niyang magturo sa akin. Ang galing niya talaga. Idol po ng masaya. Una po sa lahat, maraming salamat po at hindi kayo nang iwan sa laban. Ganun man karahas, ganun man ang panggigipit sa ating mga grupo, hindi po kayo bimutaw sa laban. At ito pong tagumpay nating ito ay naalay natin sa ating namayapa na Mr. Chairman Pilino Cunanan. Nandyan po yung asawa niya at ako po ay tumindig at nag-promise sa kanya na hindi ko aatrasan ang laban hanggang sa may panalo. Ngayon po, napanalo natin ang laban, hindi ibig sabihin ay tapos na ang laban. Simula pa lang po ng pakikibaka at pagkakaisa, paggigiit sa ating karapatan. Umpisa pa lang po yan. Kaya, inaasahan ko po ang maigpit na kooperasyon sa grupong Makisama Tinang. At sa mga abogado po natin, sila Kongayik, sila Ma'am Franz, lahat po ng tumutulong, si Caps, lahat po ng dumalo dito, hindi ko alam yung iba, si Kadaning, maraming salamat po lalo't sa mga kabataan na kasama namin na bilanggo. Na po, Taas ang kamay! palakpakan po natin ang mga sarili natin. Sila po ay nagsakripisyo para tulungan tayong igiit at kunin ng ating karapatan. Nagsakripisyo makulong. Nagsakripisyo na mag-donate po yung mga pamilya nila para lang may pampiyansa tayo. Diba? Pero dahil po nanahig yung katotohanan at yung mga tumutulong sa atin ay bukal ang mga kalooban. Lalong-lalo na po yung pinakamagandang lalaki dito, si Mr. Jobert Pailga. Diba po? Idol po yan ng masang magsasaka. Idol po yan ng masang magsasaka. Tingnan nyo. Pag po napapanood ko si Mr. Jobert Pailga, talaga pong nagwagwapuan at tumitindig lalo yung pako para tumindig sa laban. Nung nakita ko po na nandun na naman sa anunas, sabi ko, galing talaga ni Atty. Jobert. Kung saan yung magulo, tatayo at titindi, di ba? Kaya ipagdasal pa po natin na maraming matulungan ang mga central lawyers at ang mga grupo tinakongayik at ang mga agresibong grupong tumutulong po sa ating lahat.
Yun na lang po, maraming salamat. Congratulations po sa ating lahat at masigabong palakpakan lang ang gusto ko. Thank you po. Mga kasama, Yan po ay siya ay hihiling ko po isang minutong Congressman katahimikan para sa ating mga martir, sila Tatay Pilino, mga ARBs ng makisama tinan na nauna na, hindi man nila nasaksihan ang isang makasaysayang araw na ito. Tiyak sa langit sila ay natutuwa, humingiti sa atin, at tayo din kasama natin sila sa diwa. Sa minutong katahimikan. Mga kasama, sa harapan ko po at sa aking kamay, ang lupa. Sa inyo po ito. Ang instalasyon kanina ay pagpapatunay lamang sa matagal na ninyong karapatan sa lupang linangin, ang lupang 62.4 hectares na ito. Ang seremonyas kanina ng Department of Agrarian Reform ay pagkilala lamang sa matagal at makasaysayan na ninyong karapatan na kayo ang tunay na may-ari ng lupang kinakatilan. Magandang umaga po sa ating lahat. Bigla akong kinabahan, hindi ako kinakabahan. Dahil po sa tagal ng panahon na pagkikibaka po natin sa lupa, sa pagkakataon pong ito, lubos po yung kasiyahan ko na nakamit natin yung unang parte ng matagal po nating pagkikibaka sa pagkikiit natin sa karapatan natin sa lupa. Napakatagal pong panahon na sinimulan natin na igiit ang karapatan natin sa lupa. Panahon pa po na bago mag-pandemic, ang ating lupa ay kasalukuyang nakikinabang ay ang mga kooperatiba at hindi mga ARBs. Marami po sa atin ng mga magsasaka na halos hindi po o talagang hindi napakinabangan ang lupa simula po nung na-award ng DAR noong 1995. Simula po noong 1995, halos malalakas na mga ARBs pa po ang mga kasama natin. Pero ngayon, may mga ARBs na pong pumanaw at may mga ARBs na pong matatanda. Lalong-lalo na po, may mga ARBs na pong may mga karamdaman na kahapon lang napakalakas. Ngayon, may mga tubo sa ilong, may mga naka-wheelchair, may mga mahihina at mga matatandang ARBs. Napakatagal na pong panahon na hindi nila napakinabangan. Naaalala ko pa po na panahon na halos kumakatok po kami sa mga establishment na may mga abogado para lamang po tulungan tayong ipagtanggol ang karapatan natin sa lupa. At marami rin pong pagkakataong tinanggihan tayo ng mga abogado dahil po malalakas daw po yung mga kinakalaban natin. So, marami pong pagkakataon na humihina tayo dahil po sa mga naririnig natin na malalakas, maimpluwensya, politikang tao yung mga umahawak sa lupa. Pero dahil alam po natin na karapatan lamang po natin yung ipinagtatanggol at ginigiit natin, umabot po tayo sa puntong malapit na po nating makamtan yung titulo. At ngayon, tataniman na po natin yung mismong lupa. At maraming salamat po. Nakatagpo po tayo ng mga taong bukalang pagtulong, mga abogadong walang bayad. Kasi alam ko po, nahirapan tayong humanap noon dahil noong mga panahon, halos nagbubutaw-butaw lang, 80,000 pesos, tinakuhan tayo ng abogado. Natatandaan ko pa po yun dahil po ayaw nilang banggain yung mga taong umahawak sa lupa. Pero nagpapasalamat po ako dahil may nagbukas pong pinto ang sentra na
na hanggang tumulong kahit po walang bayad na ibinibigay sa kanila. Pero dapat po yung paggigiit ay ng ating karapatan ay sama-sama para lalo pong lumakas yung pagtulong ng mga abogado natin sa atin dahil yun lang din po yung pinangahawakan nila sa atin. Yung makita lang nila tayong sama-samang iginigiit po yung karapatan sa mga mapangangkam na mga Panginoong may lupa. Alam ko pong lakas na po ng mga tumutulong po sa atin yon. Kaya nagpapasalamat po ako na umabot po tayo sa puntong konting-konti na lang po. Sa atin na po talaga yung lupa. Alam ko po, abot tanaw pa lang po natin ito. Pero isang tulog na lang o isang pikit na lang, makikita na po natin na tayo na po talaga ang nagbubungkal sa sarili nating lupa. Kaya, inaano ko rin po yung pagkakataon na ito para humingi ng pasasalamat po sa lahat po. Sobrang salamat po talaga dahil hindi lang po ang paggigiit namin sa lupa ang nararanasan namin dito, kundi mga iba't ibang harassment po ang naramdaman at naranasan ng mga magsasaka. Alam ko po may mga trauma pa po ang mga ibang mga magsasaka. Maging yung mga kabataang tumulong po sa amin dahil sa nangyaring marahas na pagkakabilanggo o paggigiit po sa aming bilangguan, ipasok sa bilangguan at sa maliit na selda. Dahil ngayon, hanggang sa ngayon po, makarinig pa lang po ako ng wangwang, may kaba na po sa puso ko. Sobrang tindi po ng impact po ng nangyaring yun. Pero nagpapasalamat pa rin po ako kasi hindi po tayo bumitaw, hindi po tayo nawalan ng pag-asa para ilaban po at tindigan ang ating karapatan. Kaya sana po wala pong bibitiw hanggang sa dulo. Tayo lang din po talaga ang magtutulungan kasama po ng mga tumutulong po sa atin. Kaya nagpapasalamat po ako ng malaki kay kila Kapaeng, kila Kong Franz, kila Kong Ayik, sa lahat po ng sentra, sa lahat po ng mga national na tumutulong po. Hindi ko man po maisa-isa pero taos puso po kasama din ang pasasalamat po sa inyo dahil po sa pagtulong ninyo sa amin. Maraming salamat po.